Yon mga sir, good morning. Meron tayong customer ngayon na Hyundai Ion. Ang concern ng customer, namamatayan daw siya ng sasakyan. Bigla na lang daw bumubudyok. Ngayon, tingnan muna natin sa scanning kung ano nagiging problema. So, papunta daw siya dito sa shop natin. Nagkaroon daw siya ng pagkamatay ng kanyang sasakyan 3 beses. Siya ay galing sa Bacoor. So, kaya agad nating in-scan at tiningnan natin kung ano naging problema. May problema siya sa kanyang steering, power, at meron din problema sa engine. So, dalawa ang naging problema sa kanyang engine section, mga sir. Sa scan natin, babasahin natin ang fault code. Ito ay camshaft position sensor. Sensor intake. Tapos, camshaft position sensor, circuit range performance bank 1. Alright? So, sa kanyang mga problema, pag na-scan natin, doon lang po muna tayo mag-troubleshoot. Puntahan natin yung camshaft sensor, kung ano nagiging problema. Tingnan muna natin, hanapin muna natin yung camshaft sensor kung saan nakapwesto, at pag nakita na natin ay tingnan natin yung kanyang wire at ang kanyang sensor. Ayun. Ito ang camshaft sensor ng Hyundai Ion. So kanyang camshaft sensor ay medyo ma-sludge na. Alright, ma-sludge na po siya mga sir. Ayan o, kung nakita nyo. Tapos, ang kanyang socket, tingnan din na po natin mga sir, kasi yung kanyang problema nga ay related sa socket at sensor. At ito nga nakita natin, nadikitan na po siya ng itim na beta gray. Yung kulay itim ang nakalagay. Hindi natin alam kung anong nilagay dyan o paanong pinagdugtong yan, o baka nagkadikit-dikit na. Naglalangis din ang kanyang socket. So, linisin natin yung camshaft sensor at aayusin natin ang wirings. So, bago yan, tanggalin muna natin lahat yan para makita natin kung ano yung nasa loob. Ayan o. Kung napansin nyo, naglalangis ang kanyang socket. Hindi pwedeng naglalangis yan. Tingnan natin. Ayan, ito na. Natanggal natin ang wirings. Yan po ang naging itsura. Parang nasunog siya, na parang napuwersa ang pagkasunog niya. Yan ang nangyari. O, kitang-kita sa ating mga mata. Yan, ganyan. Nauling na siya. So, parang naglo-lose contact dyan. Yung kuryenteng nadaloy, naglo-low voltage. Okay, eto na siya. Tinanggal natin. Ang gagawin natin dyan ay riritukuhin natin. Yan, naritoke na natin. So, ibalik natin sa maayos at standard na pagkakalagay. Ayan, kamukha niya. Naibalik ko na yung 3. Naayos na siya. Narisakit na natin. Ay niritoke na natin yung wirings at naayos na. Kaya pwede na natin isalpak yung camshaft sensor at paandarin na natin. Subukan natin kung nawala nga ba yung sakit or nandun pa rin. Ayan o. Makita nyo yung wire, napakapulido ng pagkagawa natin mga sir. At lagyan din natin ng WD-40 yan. Tapos pagkatapos nyan, saka naman natin isaksak yung socket. Yan, pagka naayos. Ikot muna tayo. Pag hindi pumasok, ikutin natin. Kahit sa ibang sasakyan, nagagamit to. Pwede nyong i-apply to kahit Mitsubishi ang sasakyan nyo, Toyota, kung anong brand, basta camshaft ang naging problema or crankshaft, pwede nyong gawin yan mga sir. Alright? Sa pagkakataon na to ay na-on na po natin ang ating sasakyan. Pwede na po natin tingnan, pwede nating i-delete ang fault code at i-observe ulit yung sasakyan kung meron pa siyang magiging problema. Alright? So nakita nyo, nandiyan pa rin ang kanyang problema. Kailangan natin siyang i-delete. Ayan, erase DTC. Pagka-erase niyan mga sir, ay pwede na natin paandarin. At take note mga sir, wala pala itong check engine. Hindi na ilaw ang kanyang check engine. Basta na lang namamatay ang sasakyan. Okay? So tingnan natin ang kasunod. Kasi magte-test drive po tayo pagkatapos. At patatakbuhin to ng may-ari ng mabilis. Kasi minsan daw umaabot ng 50 to 60 ang takbo, saka daw bigla nang namamatay at bumubudyok. Eto na mga sir, test drive na tayo. Test drive ulit. Tingnan natin kung mamamatay si sir sa takbo. Kasi bumubudyok daw bigla, tapos mamamatay. Segunda, no? Tercera na. Anong pakiramdam mo sir sa takbo niya ngayon? Okay na. Hindi na siya yung parang sluggish. Ganon. Mas ano na siya. Responsive na siya. Sige, tingnan pa natin. Mga medyo malayo na, tinakbo natin. Back,
back and forth naman takbo natin eh. Test drive. Hyundai Ion. Namamatay sa takbo. Bigla-bigla. Papunta si sir. Papunta ka dito sir, 3 beses ka namatayan, no? 3 beses namatayan. Ngayon, tingnan natin, baka 3 beses din. Kaliwa ka dyan sir, ahon tayo dun sa ano. Mas maganda mag-test drive dyan sa Imos. Yung pagbaba ito sa ahon. Ganito mahihirap, paahon, hindi siya namamatay. Basta ang pagkapatay sa kanya, bigla-bigla na lang, basta Oo, minsan kahit mabagal, basta matulin. Pag medyo 100 na yun. Oo. Sige. Diyan tayo mag 100. Kakaliwa tayo. May sentenya. Oo. Tipid ito, no? Oo, matipid siya. Kasi normally, Yun, sinusinok na. Ayun mga sir, pag nag 100 daw si sir, sumisinok na daw, tapos mamamatay. Ngayon, near 100 na kami. Liko ka na dyan, sir. Ikot na. Oo, ikot na tayo. Nakahataw naman na siya. So, yun lang naman. Tsaka iba ang pakiramdam mo na sa ngayon, ano? Iba na yung naramdaman mo sa sakyan. Blind curve to doon, no? Kala ko nga, fuel filter. Kasi pagka YouTube ko tayo, baka fuel filter. 60. Tingin mo maayos? Okay. Yung response niya, no? Maganda. Okay. So, yun lang talaga sira niya, mga sir. Electrical pala, no? Yung camshaft sensor, sabi ni sir, baka daw fuel pump, pwede ring spark plug, basta madami kang ano eh, hindi mo malaman, pwede ring clutch eh. Pwede ring clutch, pwedeng coil. Kasi namamatay na hindi mo maintindihan kung ano nangyari. Dito na tayo. Liko na kami. Okay na, test drive namin, hindi na siya namamatay. Naka-back and forth na kami, pabalik na. Nakahataw na kami doon. Hataw ulit dito. Yan o. Tsaka yung response niya, sakto yung mga pasok niya, tsaka speed, di ba? Okay naman. Sakto yung bilis. Sakto. Hindi siya pigil, di ba? So parang nakakahinga siya ng maayos. Sa camshaft sensor, malaking ano to dahil 3 cylinder siya. Ramdam na ramdam. Ramdam na ramdam yan, sir. So buti nagpakita agad, meron ka agad siyang fault code. Malalaman to pag umuwi si sir. Okay.